Si Reto ay isang malungkot na birhen na isinailalim sa cold sleep dahil sa kanyang sakit. Pagkalipas ng maraming taon, nagising siya at nalaman na siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, at kailangan niyang magparami para iligtas ang sangkatauhan. Sa gayon, natulog ang lalaki at nagising sa isang babaeng nagngangalang Mira, kasama ang iba pang nagulat na mga nurse. Nang magsimulang magtanong si Reto, nangako si Mira na ipapaliwanag ang lahat pero una, dinala siya nito sa doktor para magpa-check-up at nalaman niyang gumaling na siya sa kanyang nakamamatay na sakit. Pagkatapos, isinama siya ni Mira sa isang biyahe para ipaliwanag ang lahat ng nangyari sa nakaraang 5 taon, pero agad na naramdaman ni Reto na may mali. Ibinunyag ni Mira na habang natutulog siya, may dumating na isa pang nakamamatay na virus na pumatay sa kalahati ng sangkatauhan, at wala pang lunas hanggang ngayon. Akala ni Reto ay nagbibiro lang siya at tumakbo palabas ng kotse, pero napaligiran siya ng maraming naghahanap ng atensyon na babae. Doon siya inabutan ni Mira at sinabi sa kanyang halos lahat ng lalaki sa namatay ang mundo dahil sa virus, at 5 lamang sa kanila ang buhay sa malamig na pagkakatulog. Tinatanong ni Reto kung bakit siya buhay, at sinabi niya na ito ay dahil sa natanggap niyang paggamot habang natutulog. Nang biglang, isang kakaibang babae ang tangkang sumugod kay Reto, ngunit siya ay kinuryente ng mga gwardya ni Mira at nawala ng malay. Pagkatapos, lumuhad si Mira at nakiusap kay Reto na paramihin ang kanyang lahi hanggat gusto niya dahil kailangan nila siya para magkaanak upang iligtas ang sangkatauhan. Kinabukasan, binigyan ng impormasyon si Reto tungkol sa mundo, na pinapatakbo ng United Women's Group, na kasalukuyang nagtatrabaho upang bumuo ng bakuna. Kahit hindi pa tapos ang kanilang trabaho, nakakita sila ng kaunting pag-asa nang sumailalim sa gamutan ang isang pasyenteng may cellular sclerosis na nagngangalang Hino at naging immune rin sa virus na pumupuksa sa mga lalaki. Matapos mapatunayang immune si Hino, nagpa siya ang grupo na isa-isang gisingin ang iba pang mga lalaking may cellular sclerosis, at kaya napunta si Reto sa ganitong sitwasyon. Habang pinoproseso ni Reto ang lahat, pinakiusapan siya ni Mira na lumayo muna sa lansangan dahil walang nakakaalam sa kanyang pag-iral maliban sa mga nakakataas. Pagkatapos ay ipinaalala niya na kailangan na niyang magparami, pero iminungkahi ni Reto na gumamit ng artipisyal na pamamaraan. Gayunpaman, ipinaalam ni Mira na sa kanya na ang mga taong ipinanganak sa ganoong paraan ay walang resistensya at namamatay ulit, kaya kailangan niyang gawin ng mano-manong trabaho. At sinasabi pa na ang number 1 ay nakabuntis na ng isang babae, at ang kanilang anak ay maaaring makapagligtas sa sangkatauhan. Akala ni Reto ay isang biro lang ang lahat at gusto nang umuwi, kaya nagpa siya si Mira na ilabas si Mahiro. Pagkatapos ng isang taos-pusong pagtatagpo, dinala siya ni Mahiro sa isa pang silid kung saan nalaman ni Reto na ang kanyang nakatatandang kapatid ay nasa cold sleep din. Pagkatapos, tinanong niya si Mahiro tungkol kay Orisa, at nag-aalangan niyang sinabi sa kanya na nawawala na ito sa loob ng 3 taon. Naniniwala si Mira na si Orisa baka namatay na dahil sa hirap ng mundo, pero ayaw itong paniwalaan ni Reto at taranta siyang tinatawagan ang numero niya. Kalaunan, ipinaalam ni Mira sa mga nakatataas na hindi pa rin pumipili ng kapareha si Reto, kaya pinagalitan siya at pinaalalahanan kung gaano kahalaga na magkaanak siya. Dahil doon, dinalaw niya ito sa kanyang silid na tila ba isang handa at agad na isinantabi ang kanyang proteksyon para gamutin ang hindi paggana ni Reto. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibabaw at binigyan siya ng halik, na humihiling na ibigay niya sa kanya ang kanyang binhi. Ngunit sa kabila ng tukso, naalala ni Reto ang mukha ni Orisa at agad siyang itinulak palayo, na nagdulot kay Mira na lumabas ng silid. Sa labas, nakasalubong niya si Hino, ang katulong, si Nene, na nagmungkahi na hayaan na lamang niya si Hino na pumalakpak para sa kanya dahil si Reto ay tila mahilig sa parehong lalaki, ngunit tinanggihan niya ito. Samantala, naalala ni Reto na binigyan niya ng palawit si Orisa at nalaman niya na aktibo pa rin ang tracker nito. Kinabukasan, dinala siya ni Mira sa isang silid na puno ng mga babae na gustong-gusto siyang makasama, ngunit napaka-inosente ng lalaki kaya hindi niya alam kung paano makitungo sa babae kahit pa mayroon itong manual. Pagkatapos ay binalaan siya ni Mira na lahat ng lalaki na nasa cold sleep, kasama na ang kanyang kapatid, ay mamamatay sa loob ng 1 taon kung walang makitang lunas, at dahil sinusunod ni Reto ang patakaran ng mga kapatid muna bago ang babae. Pumapayag siyang pumili ng kapareha. Gayunpaman, hinihiling niya kay Mira na bigyan siya ng 1 buwan dahil gusto niya munang hanapin si Iria.
Pumapayag si Mira na hayaan siyang gawin ang gusto niya sa loob ng isang buwan kung makikihati man lang siya sa kama sa isang babaeng pipiliin niya na tutulong sa kanyang magsanay ng kanyang mga galaw. Para sa malaking araw, kinabukasan, si Hino ay nagpapamasahe mula sa Two Hot Chicks habang nanonood ng pelikula ng paborito niyang aktres na si Rena. Sakto naman, pumasok si Nene at sinabi sa kanya na oras na para sa matinding cardio at kailangan niyang pumili ng kapareha para sa kanyang sarili. Hindi sigurado si Hino kung sino ang pipiliin, kaya binasbasan siya ni Nene ng kanyang paboritong aktres. Maya-maya, pumunta si Rena sa kanyang kwarto at hindi makapaniwala si Hino na malapit na niyang makasama ang babaeng pinagnasaan niya ng maraming taon. Agad-agad, sinimulan niya itong haplos-haplosan at bago bigyan ng isang nakakalokong halik na nagpabigla kay Rena. Pagkatapos, ipinakita niya ang kanyang kahusayan at ginawang masaya si Rena sa kanyang ginawa. Samantala, si Reto ay nag-aalmusal kasama sina Mahiro at Mira, at sinabi nila sa kanya na mayroon silang pinakamagagaling na kusinero mula sa iba't ibang panig ng mundo para lamang sa kanya. Umorder naman si Mira ng napakalaking pagkain para sa sarili niya, at inamin ni Mahiro na naiinggit siya kay Mira. Kumakain na parang si Eddie Hall pero ang katawan ay parang kay Ana de Armas. Kapag nagsimulang tumitig si Reto sa mga gatas ni Mira, nagagalit si Mahiro at pumupunta sa kanyang silid. Pagkatapos, sinabi ni Mira sa kanya na bibigyan niya siya ng tagapagbantay at nurse para tiyaking ligtas at malusog siya, at makakasama rin niya sa kama ang isang babae gabi-gabi. Dahil doon, bumalik si Reto sa kanyang silid ngunit nakasalubong niya sina Hino at Nene, at sabik na nagmungkahi si Hino na maging magkaibigan sila dahil wala silang ibang lalaki dito. Tiniyak din niya kay Reto na lahat ng sinasabi sa kanya ay totoong-totoo, at napakaswerte nilang. Pumalakpak ng baril sa kaliwat kanan. Nang sabihin ni Reto na hindi siya gaanong natutuwa, napagtanto ni Hino na isa siyang twink, at sinabihan siyang tanggapin ang bagong sitwasyon. Pagkaalis niya, nagtungo si Reto sa banyo na may mga tauhan, naaalala ang huling pagkakataon na nakita niya ang mukha ni Riz. Biglang namatay ang ilaw, at iniunat niya ang kanyang kamay at nakahawak siya ng malambot na bola. Doon niya napagtanto na sinamahan siya ng kanyang bodyguard, isang magandang diyosa na nagngangalang Akane, na agad siyang sinimulang lambingin. Bago pa maintindihan ni Reto, anong nangyayari, binuksan niya ang isang bote ng kanyang inumin at pinatikim kay Reto mula sa kanyang mga labi at sinusubok ang pasensya ni Reto, pero agad siyang bumigay at nawala ng malay sa kanyang mga bisig. Maya-maya, nagising siya sa kanyang kama at nakita si Akane na natutulog sa sofa. Pero nagulat siyang makita si Aloli sa kanyang kama. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Soy, at napagtanto ni Reto na siya siguro ang nurse na inatasan ni Mira para sa kanya. Bigla namang nagising si Akane at agad siyang sumama sa kanya sa kama, nangangakong hindi gagalawin ang kanyang ngayong gabi. Pagkatapos makatulog ng mga babae, napagtanto ni Reto na sinusubok ni Mira ang kanyang pasensya, kaya nanatili siyang gising buong ang sarili niya sa buong gabi. Kinabukasan, dinala niya ang mga babae sa dating pinagtatrabahuhan ni Ares para hanapin siya, ngunit may sumusunod sa kanila ng palihim. Tinanong siya ni Mira kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi niya na dahil binigyan niya ito ng pendant na may tracker, at aktibo pa rin ang tracker na yun. Bigla namang inalok siya ni Akane ng kanyang juice para makapagpahinga siya, pero sinabihan niya ito na hindi dapat ito umiinom habang nagtatrabaho. Bigla namang tumunog ang mga sirena, at may lumitaw na oso mula sa kung saan, na ikinagulat nila. Dumiretso ito kay Soy, pero hamarang si Reto at nailigtas siya para hindi mapahamak. Tanong niya, tumakbo ang mga babae, ngunit biglang ikinulong siya ni Soy at sinipa ang oso sa ulo, na nagdulot dito na mawalan ng malay. Doon niya nalaman na si Soy pala ang kanyang bodyguard, at nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad dahil hindi siya nakakilos kaagad. Pagkatapos ay ginamo ni Akane ang sugat na natamo niya bilang kanyang nurse, at pinagalitan ni Mira ang mga opisyal dahil sa mahinang seguridad, hindi alam na ito ay planado ng isang tao. Pagkatapos nito, dinala niya si Reto sa dating laboratorio ni Ares, na tila magulo. Matapos siyang mawala, may pumasok at ninakaw ang karamihan sa kanyang pananaliksik tungkol sa virus na pumupuksa sa mga lalaki. Kaya naman magulo ang kanyang laboratorio. Natagpuan ni Reto ang isang litrato niya kasama ang kanyang asong si Jiro, at naalala niya ang araw kung kailan walang gamot ang mga doktor para sa sakit ni Jiro. Doon siya nagdesisyong maging doktor,
at nangako rin si Reto na magiging doktor din siya para mailigtas nila ang aso. Sa pretend, tinanong ni Reto si Mira kung makasarili ba na hindi pumalakpak dahil may mahal siyang iba, pero sinabi niyang hindi niya masasagot yun. Nang tanungin niya kung ilang lalaki ang nasa cold sleep, sinabi niya na hindi tiyak ang tunay na bilang dahil masama ang relasyon ng mga bansa. Sa sandaling yun, napagtanto ni Reto na hindi pa rin niya mailigtas ang mundo sa pamamagitan ng nasa kanyang pantalon, kaya sa halip, nagpasya siyang iligtas ang mundo gamit ang bagay na nasa ulo niya sa pamamagitan ng paggawa ng lunas. Di nagtagal, tumutulong si Mahiro sa isang ampunan nang makita niya ang balita tungkol sa isang lalaking immune sa virus. Ipinakilala ng reporter si Reto sa mundo, at lahat ay nagulat na makakita ng isang lalaki sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon. Hindi niya alam, buhay pa si Orisa at nakikinig sa kanyang broadcast. Pagkatapos, nakita niya ang teddy bear ni Iris sa kanyang mga gamit, na nagtatago ng isang smart ring sa loob. Ang smart ring ay tumutugtog ng isang mensahe, kay Orisa, na nalaman na ang virus ay gawa sa laboratorio, kaya labis siyang nabigla. Kalaunan, nagpasya siyang maglakad kasama si Mira at sinabi sa kanya na ipagpapaliban niya muna ang paghahanap kay Orisa, at sa halip ay gagawa muna ng lunas. Gayunpaman, yumuko si Mira at humingi ng tawad dahil inilagay niya sa panganib ang buhay niya noong isang araw, ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung nalungkot ba siya na nakasama siya dahil para siyang humahadlang sa pagbangon ng sangkatauhan. Ngunit sinabi ni Mira sa kanya na maswerte siya dahil mabait siyang tao. Nang gabing yon, ang United Women Groups, ang mga nakatataas ay nagpupulong upang talakayin ang mga ginawa ni Reto kamakailan. Pinag-uusapan din nila si Hino, na pumapalakpak na parang aso at nakasiguro na 28 babae ang hindi magkakaroon ng regla sa susunod na 9 na buwan. Pinupuri nila si Neymar sa paggawa nito, ngunit hindi sila masaya sa ginawa ni Mira dahil hindi pa rin sumusuko si Reto. Nagkasundo silang gisingin ang numero 3 upang makapagpatuloy sa susunod na hakbang ng kanilang plano. 5 taon na ang nakalipas, isang lalaking nagngangalang Doy ay binubuli ng kaklase niya dahil kamukha niya si Gogo Sater mula sa Timo. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo na mukhang kawawa, ang kanyang nag-iisang kaibigan sa eskwelahan. Hindi niya pinansin na nagbalik sa kanya sa araw na una silang naging magkaibigan. Hanggang isang araw, nakita niya ang kanyang kaibigan na inaapi, at nang sinubukan niya itong pigilan, siya na rin ang inapi. Pagkatapos, sa kanyang klase sa piano, napansin ni MS, na hindi siya masyadong makapag-concentrate, kaya sinabi niya sa kanya na binibigyan siya ng problema ng ilan sa kanyang mga kaklase. Sinanaawa sa kanya at sinubukang pasayahin siya, pero napansin na mataas ang kanyang lagnat at sinabihan siyang umuwi na muna. Sa kanyang pag-uwi, nagpunta siya sa ospital para magpatingin, at doon nalaman na mayroon siyang cellular sclerosis. Sinabi rin ng mga doktor na malala ito, at dahil walang lunas, siya ay ilalagay sa malamig na pagkakatulog ng hindi bababa sa 4 na taon. Kinabukasan, sinabi ni MS, Yuzu sa lahat ng kaklase niya na si Doy ay magbabakasyon ng matagal sa paaralan at hiniling sa kanya na magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, walang pakialam sa kanya at umalis ng klase bago pa man siya makapagsalita. Si Yuzu ang humingi ng paumanhin para sa kanilang inasal, ngunit sinabi ni Doy na ayos lang at nagpasalamat sa kanya sa lahat bago umalis. Paglabas niya, hindi sinasadya siyang napasubsob sa kanyang bully na nakikipag-ano sa isang babae. Nang makita siya, sinuntok din siya ng bully at sinabihan siyang mamatay na para hindi na raw siya. Para makita muli ang kanyang mukha. Nang gabing yun, nahiga si Doy sa kama at sinabi sa sarili na hindi naman siguro masama ang malamig na pagtulog dahil at least, titigil na ang pambubuli. Sakto naman, tinawagan siya ng kapatid niya para ipaalam na hindi siya makakadalaw, pero sinabi niya na okay lang dahil naghihirap din ito sa isang malubhang sakit. Kinabukasan, habang siya'y inilalagay sa silid, walang dumalaw sa kanya, kaya hiniling niya na sana iba ang mundo paggising niya. Pagkalipas ng 5 taon, nagising siya sa isang maingay at babang blonde na nagngangalang Karen na tuwang-tuwang nagpakilala bilang kanyang tagapag-alaga. Pagkatapos ay dinala siya nito sa isang dorm room ng parehong eskwelahan kung saan ikinwento niya ang lahat ng nangyari. Sa ngayon at napagtanto ni Doy na isa siyang mahalagang bahagi ng mundong ito. Sinabi rin sa kanya ni Karen na maraming lalaki, kasama ang kanyang ama, ay nasa mahimbing na tulog at malapit na niya itong makita.
Nagtanong si Doi tungkol sa kanyang kapatid na babae at ina na nasa Amerika, ngunit sinabi ni Karen na limitado ang komunikasyon sa ibang mga bansa. Sinabi rin niya na hindi siya pinapayagang umalis sa gusaling ito at anumang kailangan niya ay ibibigay sa kanya sa loob ng lugar. Pagkatapos, dinala siya nito sa kanyang silid-aralan na puno ng mga babae at pinakilala ang kanyang sarili, na nagpaalala sa kanya ng kanyang huling pagtatagpo. Kasama ang kanyang klase. Kalaunan, napagtanto niya na halos lahat ng mga lalaki ay nawala sa mundo, at ibig sabihin nito hindi na niya makikita ang mga nang-aapi sa kanya. Pagkatapos ng klase, tinanong niya si Karen kung okay lang ba na pumasok sa paaralan kung ang mundo ay magulo, at sinabi niya na mahalagang turuan ang mga bata para sila ang mamuno sa mundo. Pagkatapos, dinala siya nito para makilala ang kanyang guro sa piano, si Yuzu, at agad siyang niyakap nito. Sinabi ni Karen kay Yuzu na karapat-dapat si Doi na magkaroon ng gantimpala dahil nakaraos siya sa 5 taon at basta na lang umalis sa silid. Sa klase ng sports, naalala niya na pinapapunta siya ni Yuzu sa kanyang kwarto sa gabi, at talagang napaka-inosente pa ng lalaki kaya hindi pa rin niya maintindihan ang ibig sabihin. Sakto namang dumating si Karen at hinikayat siyang sumama sa kanyang mga kaklase, pero sinabi niya rito na hindi talaga siya magaling sa mga babae. Pagkatapos, sinimula ni Karen na magkwento tungkol sa mga babae sa kanyang klase, kasama na ang sukat ng kanilang dibdib, pero abala pa rin ang isip ni Doi sa mga nambubuli sa kanya. Lumapit si Karen sa kanya at sinabihan siyang makipagkaibigan muna sa mga babae sa kanilang klase bago sumama sa iba. Sa gabi, pumunta si Doi sa kwarto ni Yuzu gaya ng pakiusap nito at natuwa siyang makita itong nakasuot ng kanyang pantulog. Habang magkasama silang nakaupo, nagsimula itong magkwento tungkol sa kanyang sarili. Pero walang naririnig si Doi dahil nakatuon ang isip niya sa melon farm niya. Bigla niya itong tinanong kung hindi na ba siya nito gusto dahil mas matanda na siya, pero sinabi ni Doi na hindi yun totoo. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ito, kaya bigla siyang nagpakita ng motibo at biglang hinalikan ito. Natahimik muna si Doi, iniisip na panaginip lamang ito, ngunit nang ipakita ni Yuzu ang kanyang sarili sa kanya, biglang nag-iba ang ihip ng hangin at nagpakita ng matinding pagnanasa. Kinabukasan sa klase, nagpapantasya pa rin si Doi tungkol sa kanyang paboritong guro nang tanungin siya ng kaklase niyang si Natsu tungkol sa paborito niyang musika. Nang sinusubukan niyang akitin siya, nang biglang sumingit ang kaklase nilang si Shanka at lumapit din sa kanya. Dahil dito, nagseselo si Natsu, kaya kinurot niya ang binti ni Doi bago sila iwanan, na ikinalitaw naman ni Doi. Maya-maya, pumunta siya sa volleyball court kung saan nakita niya si Akira, isang babaeng may malaking dibdib, na nagpapagalingan sa kalaro niyang si Shifuyu na medyo pandak. Sa gitna ng laban, malakas na pinukpok ni Akira ang bola papunta kay Shifuyu, pero tumama ito sa ulo niya at tumalbog papunta sa mukha ni Doi. Habang pinapaligiran siya ng lahat para tiyaking okay siya, lumuhad si Akira at nagmakaawa sa kanya na, "Patawarin mo siya." Kapag sinabi niya sa kanya na ayos lang, sinabi naman nito na handa siyang gawin ang lahat para sa kanya, kaya napagtanto niyang hindi mapapakali ang kanyang maliit na Johnny sa paaralang ito. Maya-maya, habang tumutugtog siya ng piano, dinalaw ulit siya ni Yuzu at nag-alala nang makita ang band-aid sa ulo niya. Sinabi ni Doi na ayos lang siya, at bahagya lang itong masakit, kaya sinimulan niyang dilaan ang sugat niya, sinasabing makakatulong ito para mabawasan ang sakit. Tapos, tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanilang masiglang yoga, at sinabi ni Doi na talagang sumasaya siya. Nang marinig ito, tinanong siya ni Yuzu kung gusto niya siyang patugtugin sa piano. At agad namang pinipiga ni Doi ang kanyang mga tetra pack ng gatas para makakuha ng katas. Samantala, ipinapalam ni Karen sa kanyang mga nakatataas na nagsimula ng pumalakpak si Doi, at tinatanong nila siya kung bakit niya kailangang ayusin ang buong sitwasyon sa paaralan para sa kanya. Sinabi ni Karen sa kanila na si Doi ay isang taluna noon, kaya ito ay isang pagpaplano para matulungan siyang magkaroon ng tiwala sa sarili para kaya niyang suyuin ang sinuman. Sa linggo, ginaisen ni Yuzu si Doi sa pamamagitan ng halik, at natutuwa siyang makita siyang suot ang kanyang shirt. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng kape para sa kanya, ngunit nawala sa sarili si Doi nang makita ang kanyang mga cake, at niyakap siya mula sa likod. Nararamdaman ni Yuzu na mayroon ding nagising bukod kay Doi, kaya hinahayaan niya itong simulan ng kanyang umaga sa pamamagitan ng maagang cardio.
Kinabukasan, hinihila ni Karen si Doi sa klase ng paglangoy kahit labag sa kanyang kalooban, iginigiit na kailangan niya ng ehersisyo para mapanatiling malusog ang kanyang katawan. Gayunpaman, alam din niyang nakakakuha ito ng maraming ehersisyo dahil kay Yuzo, at nahihiyang nagpapasalamat si Doi sa kanya sa pag-ayos ng kanilang pagkikita. Habang nagsisimula ang warm-up, nagsisimulang kabahan si Doi dahil napapaligiran siya ng napakaraming mga babae, at nakita niyang nakatingin ang lahat ng mga babae sa kanyang katawan. Sa mismong karera, naunang nakarating si Doi sa finish line at nakitang dikitan ang laban nina Shanka at Akira. Pagkakaribal, sa huli, nanalo si Akira sa napakanipis na lamang, at natuwa si Doi na makita na pareho silang may katawan na parang mga diyosa. Bigla, nakita niya si Chifuyo na sinasabing walang kayang gawin ng mga babaeng ito, at siya ang magiging numero 1. Kaya tinanong niya kung ano ang pinaglalabanan nila. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sumali si Akira sa kanila at muling nagpaumanhin sa pagsalo sa kanya ng bola, at sinabi ni Doi na ayos lang. Biglang hinayla pababa ni Chifuyo ang suit ni Akira para ipakita ang kanyang mga bahagi ng katawan, kaya itinulak siya ni Akira sa pool bilang ganti. Hindi marunong lumangoy si Chifuyo, kaya isang lifeguard ang para hilahin siya palabas ng pool. Sakto naman, inanunsyo ng instructor na si Natsu ang may pinakamabilis na oras, at habang kumakaway si Natsu kay Doi, nagselos si Akira at umalis. Nang gabing yun, tinawagan ni Yuzo si Doi para ipaalam na hindi available ang cookie niya ngayong gabi, kaya nagpasya siyang matulog ng maaga. Bigla namang dumating si Natsu sa kanyang pintuan, at ipinaalam ni Karen sa kanya na kailangang tumira muna si Natsu sa kanya dahil sira ang air conditioner sa kwarto niya. Gayunpaman, napagtanto ni Doi na nagpapagalingan ang lahat sa pool para makatuloy sa kwarto niya, at doon ipinahayag ni Karen na magkakaroon ng mga laro bawat linggo, na siyang magpapasya kung sinong babae ang makakasama niya sa loob ng isang linggo. Kinabukasan, normal lang ang ikinikilos ni Doi at naghanda para pumasok sa eskwela, pero napansin niyang hindi pa nagpapalit ng damit si Natsu. Ipinagtapat ni Natsu na sanay siya sa mga katulong sa bahay nila at kailangan niya ng tulong, kaya pumayag si Doi na tulungan siyang magbihis. Habang ginagawa yon, sinikap niyang ipikit ang kanyang mga mata dahil si Yuzo ang may-ari ng kanyang puso, pero hindi niya sinasadyang napatingin sa isang peklat sa likod ni Natsu, na siyang nagpausisa sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya kay Karen ang sitwasyon ni Natsu, at sumakay naman si Karen sa gawa-gawang kwento ni Natsu tungkol sa mga katulong. Sinabi naman ni Karen sa kanya na dapat higit pa roon ang gawin niya kay Natsu, na siyang naging dahilan para matapan niya ang tubig sa kanyang mga damit. Habang umaalis siya para magpatuyo, sumali si Shanka sa mesa, at tinanong siya tungkol sa pananamit ni Natsu, at kinumpirma rin niya ito. Maya-maya, tinawagan niya si Yuzo para tanungin kung pwede siyang makahingi ng pabor ngayong gabi, pero sinabi ni Yuzo na wala siyang magagawa dahil may regla siya. Pagkatapos ay hiniling niya na makipagkaibigan din siya sa ibang babae sa kanyang klase at tinapos ang tawag. Pero si Doi ay gustong kay Yuzo lamang. Sa gabi, nang susubukan ng matulog ni Doi, sinabi ni Natsu na hindi siya sanay matulog mag-isa at kailangan niya lagi ng kasama sa tabi niya, kaya pumayag siyang papasukin ito sa kanyang kama. Sa gabi, ipinapakita niya ang peklat sa kanyang likod at napagtanto niyang mabait ang lalaki dahil hindi niya man lang ito nabanggit. Pagkatapos, ibinunyag niya na dapat sanay ikakasal siya sa isang lalaking 20 taon ang tanda sa kanya. Ngunit namatay ang lalaki dahil sa virus. Sabi niya nagpapasalamat siya sa virus dahil nailigtas siya nito mula sa miserableng buhay na iyon at dinala siya sa kama ni Doi. Inamin niya rin na matagal na siyang may gusto sa kanya simula nang makita niya ito, at sa bugso ng damdamin, hinalikan siya ni Doi. Habang nagpapatuloy ang mga pangyayari, nagpasya siyang kalimutan muna si Yuzo sa gabing iyon at tuklasin ang pagmamahal ni Natsu, at nagtapos ito sa kanilang pagkapagod. Samantala, ang buong buhay ni Rito ay ginawang dokumentaryo para sa buong mundo, at nang tanungin niya si Miriam kung mayroong tumatangkilik sa palabas, sinabi nito na 74% ng bansa ang nanunood. Tinanong din niya si Miriam kung nakita niya si Mahiro, at nalaman niya na ang kanyang kapatid ay nakatira sa kampo ng mga lumikas. Nag-aalala si Miriam na baka mapahamak ito kapag nalaman ng mga tao na kapatid siya ni Rito, kaya't hiniling ni Rito kay Miriam na alagaan ito. Pagkatapos, nakasalubong ni Rito si Hino, na nagsabi sa kanya na magiging tatay na siya, pero hindi pa nila alam kung lalaki o babae.
Samantala, nagising si Doi sa tabi ni Natsu pagkatapos. Buong gabing kinagigiliwan siya, at humihingi siya ng tulong para uminom ng tubig. Sumipsip si Doi at naglapat ang kanilang mga labi, at inamin niya na ayaw na niyang umalis sa kanyang silid kahit kailan. Pagkatapos, dinalaw ni Doi si Yuzo sa klase ng piano para sabihin sa kanya na nasira niya si Natsu, pero sinabi niyang ayos lang dahil napagdesisyonan nilang maghati-hati sa kanyang gawa. Nang tanungin siya kung ano ang ibig sabihin nito, nagsimulang maluha si Yuzo at tumakbo palabas ng silid. Kalaunan, dinala niya si Karen sa bubong para magkaroon ng ideya tungkol sa nangyayari sa mundo, at sinabi niyang talagang naniniwala siya sa kanyang kwento tungkol sa pagkamatay ng lahat ng lalaki sa mundong ito. Gayunpaman, alam din niya na ang eskwelahang ito ay paraan para pag-eksperimentuhan siya, at gusto siyang panatilihing masaya para malaman kung bakit hindi siya tinatabla ng virus. Naniniwala din siyang ginagamit ang lahat ng babae dito para sa isang lunas, at hindi niya gusto yon. Pumayag siyang tumulong sa kanila kung ilalayo sina Yuzo at Natsu sa gulo na ito, pero pinutol siya ni Karen at dinala sa klase. Doon, inamin niya na tama siya sa lahat maliban sa isa, at iyon ay na ang mga babae dito ay kusang loob. Dagdag pa niya na kailangan niyang ipasa ang kanyang resistensya sa susunod na henerasyon ng mga lalaki, o guguho ang mundo. At lahat ng mga babaeng ito ay nagboluntaryong makasama siya, para makapagparami siya. Pagkatapos, hinihiling niya sa mga babae na alisin ang kanilang proteksyon sa kwento, at lahat sila ay nagpapakita ng kanilang mga katangian at nagmamakaawa kay Doi na pumili sa kanila. Samantala, ang mga nakatataas ay nagpupulong tungkol kay Doi, inaamin na matagumpay ang eksperimento sa eskwela. Tungkol naman kay Rito, ayaw niyang saktan ng sinuman. Kaya nagpasya silang alisin si Mera sa posisyon bilang kanyang personal na tagapaglingkod. Samantala, si Rito ay nagsisikap pa ring bumuo ng isang bakuna, ngunit wala sa kanyang mga pamamaraan ang gumagana. Paglabas niya ng kanyang laboratorio, nakasalubong niya ang isang baliw na kulay pulang buhok na babae na may mga papel, at habang binabasa niya ang kanyang mga tala, hindi niya sinasadyang mabangga siya. Matapos niyang mapagtanto na siya ay lalaki, tumakbo siya palayo dahil sa hiya. Habang pinapanood ng isang misteryosong babae ang eksenang ito mula sa malayo. Di nagtagal, humingi ang ilang babae ng autograph kay Rito, ngunit lumapit sa kanya ang misteryosong babae, sinasabing isa siyang nakakadiring tao na sinusundan ng bawat babae dito. Sa una, nagtataka si Rito kung paano nakatakas si Sage mula sa Valorant Universe, ngunit naputol ang kanyang iniisip nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mera. Nang puntahan niya ito, nakita niya itong nakatayo sa tabi ng mga matataas na opisyal ng United Women, na nagpakilala sa kanyang mga bagong tagapaglingkod, sina Rie at Maria. Ipinaliwanag nila na sumikat si Rito sa buong mundo at mangangailangan ng higit pa. Mga katulong, kaya narito ang mga babaeng ito. Si Maria ay isang mahusay na siyentipiko na tutulong sa kanya sa paglikha ng lunas, at si Rie ay dalubhasa sa ugnayang internasyonal na papalit kay Mera at tutulong sa kanya na mas maintindihan ang mundong ito. Pagkatapos noon, lumabas si Mera ng silid, ngunit nagsimulang makipagtalo si Rito sa mga nakatataas tungkol sa pagpapalit sa kanya. Iminungkahi nila na purihin na lang niya si Mera kung gusto niya ito ng sobra, at ang tanging papel na lang nito ngayon ay ialok ang kanyang sarili sa kanya. Pagkaalis ng mga ehekutibo, sinisi ni Rie si Rito sa pagpapalit kay Mera dahil isa siyang inosenteng hanggal na ayaw makipagrelasyon. Sinabi rin niya kay Rito na kung patuloy siyang lalaban, ang kanyang kalayaan sa pasilidad na ito ay pipigilan. Kalaunan, makikilala niya si Mera at sasabihan itong huwag mag-alala kay Rito dahil isa itong talunan na misogynist, ngunit sinabi ni Mera na kabaligtaran ito at biglang umalis. Pagkatapos, sasakay ng tren si Rito papuntang Cayman City, at sasabihan siya ni Maria na makikipagkita sila sa isang punong mananaliksik tungkol sa virus. Mabilis na tumayo si Rito pagkarinig nito at di sinasadyang natapon ang inumin niya, na naging dahilan para magmadali siyang pumunta sa banyo. May nakatayong lata malapit kay Mera at hihilingin sa kanya na umupo kasama si Rito, ngunit sinabi ni Mera na hindi na niya magawa dahil hindi na siya naglilingkod. Samantala, habang nilalabhan ni Maria ang kanyang mga damit, nakatayo si Rito sa pader at humihingi ng paumanhin dahil nakalikha siya ng kalat. Sinabi niya sa kanya na ayos lang, dahil kinakabahan siya sa paligid ng mga lalaki, kaya iminungkahi ni Rito na dahan-dahan lang sila para masanay siya sa kanya. Tinanong niya siya kung alam niya ang tungkol sa pinagmulan ng virus,
at nagbigay siya ng napakadetalye na paliwanag tungkol sa lahat ng mga paraan kung paano maaaring lumitaw ang virus sa mundo. Tinanong ni Rito kung sa tingin niya gawa ng tao ang virus, at labis itong nakapukaw sa kanyang interes kaya binuksan niya ang pinto at napatumba si Rito. Pagkatapos ay ipinahayag niya na masusubukan nila ang kanyang teorya sa Cayman City dahil doon lumitaw ang unang pasyente. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanilang hotel, at habang si Rie ay napakahigpit tungkol sa alinsunod sa mga patakaran, pinaaalala ng isang maparaan sa kanya na bahagi ng kanyang trabaho ang gawing mas nakaka-relax ang kapaligiran para kay Rito. Nang tumanggi si Rie na sumunod, hinampas siya ng isang lata ng unan sa mukha na ikinagalit niya. Maya-maya, habang nagpapahinga si Rito sa isang hot spring, sumama sa kanya ang lahat ng kanyang mga tagapaglingkod, ngunit kinakabahan ang lalaki at sinusubukang umalis. Doon sinabi ng isang maparaan sa kanya na kailangan niya silang tulungan na hugasan ang kanilang mga likod, kaya nagsimula siya sa pagtulong kay Sue bago lumipat kay Maria. Pagkatapos, umupo si Mira para tanggapin ang kanyang serbisyo, at inamin ni Rito na mayroon siyang kurba na likod. Inanyayahan ni si Rie na sumali sa kanila, ngunit masyadong si Rie. Napaka-feminista para hayaang magpahawak sa isang lalaki. Umupo si A at pinahugas kay Rito ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay, itinuturo ang mga pribadong parte. Pero nang aksidenteng mahawakan ni Rito ang kanyang key, sobra siyang kinabahan kaya tumakbo siya. Kinabukasan, nakilala nila ang asawa ng lalaking unang nagkasakit ng virus, pero tumanggi siyang tumulong dahil hindi nabigyan ng maayos na libing ang kanyang asawa dahil sa kanila. Kalmadong ipinaliwanag ni Maria na kinailangan nilang i-autopsy ang lalaki para mapigilan ang virus, pero hindi pa rin siya nagbigay ng impormasyon at sinabihan silang umalis. Pagkatapos, tinawagan ng babae si Arisa at sinabihan siya na nandito si Rito at dapat niyang makipagkita sa kanya. Kinabukasan, binisita muli ni Rito ang matandang babae, ngunit sinabi niya sa kanya na magparami na lang at muling punuin ang planeta. Nang sabihin ni Rie sa kanya na hindi pa nahahawakan ni Rito ang isang babae simula nang magising siya, sinabihan niya ang lahat ng mga babae na lumabas ng silid. Tinanong niya si Rito kung bakit hindi niya sinasamantala ang gininto ang pagkakataong ito, at inamin ni Rito na dahil mahal niya ang isang babae at gusto niyang gawin ito kasama siya. Gayunpaman, gusto pa rin niyang tulungan ang sangkatauhan, at yun mismo ang dahilan kung bakit gusto niyang maghanap ng lunas para sa virus na ito. Ang marinig ito ay nagdulot ng ngiti sa mukha ng matandang babae, ngunit sinabi niya sa kanya na sila ay tapos na para sa araw na yun. Sa gabi, nag-e-enjoy si Rito sa hot spring nang walang pahintulot habang nagbabantay si Suti. Biglang, may dumating na mga estudyante sa spring, kaya agad na nagtago si Rito sa loob ng steam room. Doon, nakasalubong niya ang isang makapalang buhok na blonde, at nang tangkain niyang umalis, nagbanta itong isusumbong siya sa lahat. Pumayag si Rito na manatili, kaya nagmungkahi siya ng isang laro kung saan kailangan niyang tagalan siya sa loob ng silid na ito para makalaya. Habang umiinit ang silid, nagpakita siya ng kanyang mga dibdib at nagpakilala bilang Chloe, isang estudyante mula sa Amerika na gustong-gusto ang kultura ng Hapon. Pagkatapos ay hiniling niya kay Rito na magbahagi ng ilan sa kanyang mga inuming Hapon, ngunit tinanggihan ni Rito ang tukso na parang isang tunay na birhen. Hindi nagtagal, uminit ang silid, at nawala ng malay si Chloe, kaya dinala siya ni Rito sa banyo, kung saan hiniling niya sa kanya na tulungan siyang uminom ng tubig sa pamamagitan ng bibig. Nang tumanggi siya, nagbanta siyang sisiga, kaya sumuko si Rito at lumapit para humalik. Sa sandaling yun, pumasok sa silid si Soy, isang tungkod, at si Rie at inakala na sinusubukan niyang bastyusin si Chloe, kaya umalis sila nang walang sinasabi. Sa sandaling yun, nakatayo muli si Chloe at ibinaba ang kanyang white tao, na nagpangyaring mapagtanto niya na ang lahat ay isang gawa para makapaglaro siya sa kanyang joystick. Kinabukasan, inutusan ng matandang babae si Rito na pumunta sa panaderia sa kanto at bumili ng tinapay. Pagkaalis niya kasama si Rie, pinapasok niya si Mira para makapag-usap silang dalawa. Tinanong niya si Mira kung ano ang tingin niya kay Rito, at inamin ni Mira na napakasarili nito dahil ayaw nitong makipagrelasyon sa ibang babae dahil lang sa may mahal siyang isa. Gayunpaman, alam din niyang karamihan sa mga lalaki ay susuko sa sitwasyong ito, pero lumalaban siya sa tukso laban sa buong mundo, kaya't isa siyang kahangahangang lalaki. Pagkatapos, nang bumalik si Rito,
Tinanong siya ng matandang babae kung magkakaroon ba siya ng mga anak, at sinabi niya na hindi niya ito pipiliin. Nilinaw niya na isa lang ang babaeng mahal niya at siya lang ang gusto niyang makasama para magbuo ng pamilya, kaya sinabi ng babae na bumisita siyang muli bukas para mas marami pa silang mapag-usapan. Lumalabas na kinausap niya si Erisa kanina at sinabihan siyang makipagkita kay Rito, o baka mawala ito sa kanya. Pero, sinabi ni Erisa na patuloy siyang magliligtas ng mundo, at kahit sino ang piliin ni Rito, siya pa rin ang mamahalin niya. Dahil dito, napagtanto ng matanda na pareho silang dalawa, kaya napagdesisyonan niyang ikwento sa kanya ang tungkol sa kanyang asawa bukas. Sa kasamaang palad, para sa kanya, may bumibisita sa kanyang silid sa gabi at nilalason siya, kaya't kritikal ang kanyang kalagayan. Bago mawala ng malay, hinihiling niya sa nurse na ibigay kay Rito ang kanyang picture frame. Kinabukasan, nakatulog siya ng mahimbing, kaya kinuha ni Rito ang picture frame at nangakong ibabalik ito kapag gumaling na siya. Hindi nagtagal, binisita ni Rito ang abandonadong ospital kung saan dinala ang unang taong nahawa, umaasang makahanap ng mga sagot kung paano nagsimula ang lahat. Sa loob, nagsimulang matakot si Soy dahil natatakot siya sa multo, at tiniyak ni Rito na magiging ayos lang siya. Pagkatapos mab-I-go na makahanap ng anumang mga pahiwatig, kausap niya si Maria tungkol sa kung paano sabay-sabay lumitaw ang mga nahawaan sa iba't ibang lugar sa mundo. Samantala, si Hino ay nagpapakasaya kasama ang bagong grupo ng mga babae, at isa sa kanila ang pinakasikat na babae mula sa dati niyang part-time na trabaho. Dahil sa kanya niya ibinibigay ang lahat ng atensyon, nagsisimulang magselos ang dalawa pa niyang kasama, kaya naisipan niyang bigyan silang lahat ng pansin ng sabay. Gayunpaman, sa kabila ng pagtanggap ng atensyon mula sa iba't ibang babae araw-araw, hindi maiwasan ni Hino na mainip sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa Kiman City naman, si RHI ay nasa hot spring nang sumali si Akane sa kanya, at sinabing gusto niya sila para magkasundo. Naiirita si RHI at nagbabantang aalis, kaya dumiretso si Akane sa punto at inihayag na tiningnan niya ang mga record medikal ng matandang babae, at parang may hindi nagtutugma. Sigurado si Akane na may naglagay ng lason sa kanya, pero hindi ito pinansin ni RHI at sinabi na ipapaalam niya ito sa kanyang mga nakatataas. Mabilis siyang pinigilan ni Akane at tinanong kung ano ang ginagawa niya noong gabing nangyari yun. At sinabi ni RHI na nag-uulat siya sa kanyang mga senior tungkol sa kanilang pag-unlad kay Rito. Nang papalabas na si Akane, tinanong siya ni RHI kung bakit siya nag-aalala kay Direktor Kara, at nagulat si Akane dito. Kinabukasan, ibinalik ni RHI ang picture frame kay Rito pagkatapos ng isang masusing pagsisiyasat at napag-alaman niyang walang kakaiba. Nang tangkain niyang ilagay ito sa kanyang bag, napansin niya ang isang pagyanig sa kanyang bag at napagtanto na tumugon ang litrato sa singsing ni Iris na nasa kanya. Sakto naman, napadaan sila sa isang paaralan kung saan nag-aaral ang nakababatang kapatid ni Maria, kaya nagmungkahi si Rito na huminto sila at payagan ang magkapatid na magkita. Lumalabas na, yun din ang paaralang ginawa para kay Doi, at kinukuha na ni Karen si Yuzo dahil tapos na ang kanyang trabaho. Samantala, nagmamaneho si Hino kasama si Nene sa syudad dahil gusto niyang pumili mismo ng susunod na babaeng kanyang maakit. Sakto naman, nakita niya ang isang cute babaeng may pigtails at hinihiling kay Nene na buhatin siya, pero nag-aalangan si Nene kasi kapatid ni Rito yung batang babae, si Mahiro. Samantala, nagkulong si Rito sa banyo at ginamit ang frame ng litrato para buksan ang isang nakatagong file sa singsing, na nagsasabi kung paano ginawa ang virus na pumupuksa sa kalalakihan sa isang laboratorio. Naalala ni Rito na sinabi rin ni Iris sa kanya ang parehong bagay at naiintindihan din niya kung bakit hindi ibinabahagi ng matandang babae ang impormasyon sa United Women Org, at kinakabahan ang lalaki. Biglang sumigaw si Soy na mahuhuli na sila sa tren kung magtatagal pa siya, kaya nagmadali siyang lumabas, hindi alam kung sino. Wala na siyang mapagkakatiwalaan. Sa ibang lugar, sa isang apartment, may isang babaeng nagpapatikim ng dila sa kanyang kaibigan, pero hindi ito nagugustuhan ng kaibigan niya at sinabihan siyang tumigil. Gayunpaman, uminom muna ng juice ng melon ang unang babae bago dumating si RHI at biglang inagaw ang taser sa kanya. Agad namang hinalikan ng pangalawang babae si RHI at tinanong kung bakit hindi siya dumadalaw, at ibinunyag ni RHI na dahil tagapag-alaga na siya ni Rito. Iniisip ng babae na nakikipaglaro si RHI sa ibang babae,
Pero marahang hinawakan ni RHI ang babae sa baba at hiniling na may gawin ito para sa kanya. Samantala, kasama ni Rieto si Maria nang mapagtanto niyang hindi niya kayang gumawa ng lunas ng mag-isa at kailangan niya ng tulong, kaya tinanong niya si Maria kung bakit walang impormasyon tungkol sa posibleng bakuna sa internet. Mabilis na nasabi ni Maria na hindi sila pinapayagan ng mga direktor na magsagawa ng maayos na pananaliksik tungkol sa bakuna at sa halip, inilalaan ang lahat ng yaman sa produksyon ng pagkain. Idinagdag niya na karamihan sa pananaliksik ay nasa Amerika, at wala siyang access dito, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit hindi sila nagsasagawa ng mas maraming pananaliksik ngayon na mayroon silang ilang lalaki sa kalagayang nakapagtatrabaho. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Nain at sinabi kay Rieto na gusto ni Kino na saktan si Mahiro, ngunit dahil hindi pumapayag si Mahiro, gusto ni Nain na kamprontahin ni Rieto. Harangin si Hino ng harapan at pigilan siya. Pagkatapos, sasabihin ni Rieto ang balita kay Hino, ngunit magsisimula siyang makiusap na hayaan man lang silang magkita muna. Sa huli, papayag si Rieto na kausapin si Mahiro, pero nilinaw niya na nasa kamay ni Mahiro ang desisyon. Samantala, sina Nain at Ray ay nasa isang pulong kasama si Kara at ang iba pang direktor, at pinag-uusapan nila ang isang kamakailang pagsasama ng mga grupo habang iniisip kung paano mapapakalma ang publiko. Iminungkahi ni Ray na ipamahagi ni Rieto ang mga rasyon sa mga grupo dahil sikat siya at makikinig ang mga tao sa kanya. Sa kabilang banda, si Rieto ay nasa banyo nang pumasok sina Akane at Maria na ikinatuwa niya. Inihayag ni Maria na ginawa nila yun upang makapag-usap ng walang naririnig, at kinumprante ni Akane si Ri tungkol sa impormasyong itinatago niya tungkol sa virus. Sinabi niya kay Ri na maraming virologist ang nawala sa mga nakaraang taon, at ang landas na tinatahak niya ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan kung hindi siya mag-iingat. Ibinunyag ni Akane na ang direktor, si Kara, ay ang kanyang ina, pero bago pa siya makapagpatuloy, pumasok si Ri sa shower para pag-usapan ang distribusyon. Matapos siyang paalisin ni Akane sa pamamagitan ng pagpapakita kay Rieto, sinabi niya sa kanya na magandang pagkakataon nito para mas marami siyang matutunan sa mga lugar ng refugee. Samantala, sinubukan ni Ri na ayusin ang sitwasyon kay Mira sa pamamagitan ng pag-aangking matagal na siyang may gusto rito, ngunit ayaw siyang pansinin ni Mira. At mga dahon, kinabukasan, nakilala ni Rieto si Akara sa isang abandonadong gusali kung saan gumawa sila ng bagong taguan para magtago mula sa org, at sinabi niya sa kanya na huwag magtiwala sa mga direktor o kay Ri. Pagkatapos, nagbahagi si Rieto ng mga rasyon sa mga takas, at habang sabik na naghihintay ang iba sa linya para makita siya, napagtanto ng ilang kababaihan sa likod na isa itong pakana ng org para patahimikin sila. Samantala, isang sniper ang nakapwesto sa isang malayong gusali, handang gawing katulad ni Charlie Kirk si Rieto, pero pinatumba siya ng kapatid ni Ri at nag-report kay Ri na napigilan na ang mamamatay tao. Mayroon ding mga kaibigan si Ri na nagbabantay sa lugar para sa iba pa, at nang tanungin niya si Ri kung bakit. Sobra siyang nag-aalala tungkol sa isang lalaki, sabi ni Ri dahil ayaw niyang malungkot si Mira. Sa ibang lugar, inaayos ni Rieto ang isang date sa pagitan ni Hino at Mahiro, pero nandidiri si Mahiro sa lalaki at iniwan siya. Pagkatapos, ibinubuntong ni Hino ang inis niya sa pamamagitan ng pagdurog ng cookies, pero hindi pa rin niya maalis ang pagtanggi. Maya-maya, sumama si Rina sa kanya sa shower at tinanong kung mahal niya si Miharu, pero itinanggi niya ito at niyakap siya. Kalaunan, pumunta si Rieto sa kanilang tagong lugar sa lugar ng mga refugee kung saan nalaman niyang nahack ni Maria ang isang underground network ng org. Sabi niya, natutong mag-hack mula sa kanyang kaibigan, na nasa Amerika na ngayon at hindi niya makontak. Maya-maya, ginulat ni Akane ang lahat sa pagpasok sa kwarto na nakasuot ng maskara ng zombie at tinulungan sila sa kanilang pananaliksik. Nalaman naman ni Maria na na-hospital ang kaibigan niyang hacker na nabanggit niya kanina, kaya nang tingnan niya ito ng mas malalim, napagtanto niyang lahat ng kanyang kaibigang magagaling sa virology ay naipasok sa isang ospital na hindi naman pala umiiral, ibig sabihin nawawala sila. Napaisip si Rieto kung ang nasabing ospital nga ba ang lugar kung saan ginawa ang virus na pamatay. Nang gabing yun, katabi ni Doi si Natsu sa kama, at iniisip pa rin kung paano ginawa ang eskwelahang ito para lamang sa kanya. Sa sandaling yun, sinabi ni Natsu na huling araw na niya sa kwarto nito at sinimulan siyang halikan, pero marahan siyang itinulak ni Doi at sinabing wala siya sa mood.
Pagkatapos, lumabas siya ng gusali ng paaralan para magpahangin, pero sumulpot si Karen at sinabing hindi siya pwedeng umalis. Tanong ni Doy kung dito na siya titira habang buhay, pero sinabi ni Karen na pwede siyang umalis pagkatapos niyang magtapos, bago siya hilahin pabalik sa loob. Kinabukasan, pinag-drolats ni Karen ang mga babae, at ang mananalo ang susunod na sasakay sa pogo stick ni Doy. Habang nagsisimulang bumunot ang mga babae sa kahon, nalungkot si Doy dahil parang bagay lang ang turing sa kanya. Sa sandaling yun, nanalo ang isang babae na nagngangalang Yanagi, pero hindi natuwa si Doy. Dahil si Yanagi ay tipo na, parang, babaeng pokpok, na nagpapaalala sa kanya sa girlfriend ng nangbuli sa kanya. Maya-maya, nakita siya ni Yanagi sa banyo at sinabing gusto niyang kantutin siya roon mismo, pero agad na tumakbo si Doy palabas. Nagpunta siya sa opisina ng guro at naalala na dito siya nagtatago noon kapag kailangan niyang umiyak na parang batang babae. Noon din, pumasok si Shanko sa silid at basta nalang umupo sa sofa, inaanyayahan siyang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya kung bakit may mga pasa siya sa katawan, at sinabi niyang dahil malala siyang binyuli noon. Sa pag-iisip pa lang doon ay naiiyak na siya, kaya nang subukan niyang magbago ng ang paksa, ipinapakita ni Shanko sa kanya ang mga pasa sa kanyang katawan at inihahayag na siya rin ay binubuli noon. Dagdag pa niya na mayroon na siyang mga kaibigan ngayon, ngunit nasasaktan pa rin siya kapag naiisip niya ang nakaraan. Lumalabas na ginagamit din niya ang silid na ito bilang kanyang taguan, kaya napagtanto ni Doy na magkamukha sila. Pagkatapos ay gustong makita ni Shanko ang kanyang mga pasa, ngunit nagtatapos ito sa halikan. Pagkatapos ay ipinakita ni Shanko kay Doy ang kanyang katawan, at halos mawala sa sarili ang lalaki sa loob ng ilang segundo. Ipinakita niya pagkatapos na kaya niyang pagalingin ang mga sugat sa pamamagitan ng pagdila sa mga ito, kaya't hiniling ni Shanko na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Pagkatapos, binigyan siya ng kaunting lasa ng kanyang magnum, ibinalik siya ni Doy sa kanyang kwarto, pero nagalit si Yanagi dahil siya naman sana ang susunod na makakatanggap. Sa huli, naisip niya na ginagawa na ito ni Doy kay Shanko, at humantong ito sa pagtatalo ng mga babae. Nainis si Doy at tumakbo palabas, kung saan tinangkanyang tawagan si Yuzo, pero hindi niya sinagot. Doon niya nakasalubong si Akira, at nang tanungin siya nito kung nag-e-enjoy siya kasama si Yanagi, sinabi ni Doy na nakakapagod maging kasama sa kwarto ang isang taong halos hindi niya kilala. Pagkatapos ay napansin niya ang dibdib at binti ni Akira, at nagising ang kanyang pagnanasa. Nang humingi ulit ng paumanhin si Akira dahil sa pagtama sa kanya ng bola. Sinabi niya sa kanya na sumasakit pa rin ang ulo niya kapag natutulog siya sa gabi. Nagpanik si Akira at pumayag gawin ang lahat para makabawi sa kanya, kaya bigla siyang naging masama at hiniling na ipakita sa kanya ang kanyang mga bouncy balls. Agad naman, hinayaan niya itong hawakan siya para siyasatin, pero bigla ring napagtanto ni Doy na hindi siya handa para dito at tumakbo palayo. Kinabukasan, nakita niya si Akira sa gym at humingi ng tawad sa ginawa niya, at sinabi nito na makakabawi siya sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa gamit. Gayunpaman, pagpasok nila sa equipment room, nagpakita ng kakaibang ugali si Akira at itinali siya. Ibinunyag na palihim siyang nagpapakasawa sa kanya gabi-gabi at hindi na makapag-antay. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng malalaswang halik at pagkatapos ay hinayaan siyang kunin ang kanyang pagkababae, hindi alam na naririnig ni Natsu ang lahat mula sa labas. Pagkatapos noon, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay Doy, ngunit ang lalaki ay nasa kalmadong pag-iisip pagkatapos ng nangyari at walang sinasabi. Nang gabing yun, hiniling pa niya kay Karen na paalisin si Yanagi para makatulog siyang mag-isa ng payapa. Kinabukasan, nalaman niya na may ipapadala sa kanyang bagong babae araw-araw mula ngayon, at magsisimula ito kay Yanagi dahil pinaikli ang linggo nito. Idinagdag din niya na kailangan niyang gantimpalaan ang kanyang lingkod ng isang halik at hinihiling kay Yanagi na tanggapin ang kanyang gantimpala. Matapos makipaghalikan si Yanagi sa kanya, siya ay nagulat at sinubukang tumakbo, ngunit nabangga ang mesa at nasaktan ang kamay. Agad siyang dinala ni Karen sa opisina ng nurse, kung saan hiniling ng nurse na humiga siya sa kama para sa isang pagsusuri. Pagkatapos, biglang sumulpot si Karen at sinabi sa kanya na sina Natsu, Shanko, at Ikura ay mananatili sa kanya hanggang sa gumaling siya, at kahit sinabi niyang okay na siya, ayaw niyang makinig. Si Doy ay naiwan sa loob ng silid kasama silang tatlo, at ginamit nila ang
kapangyarihan ng kanilang mahiwagang dila para pagalingin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos noon, isa-isa silang naglalaro sa kanyang joystick, habang pinapanood ni Karen ang buong eksena mula sa isang kamera. Bumaling siya kay Shuen, dating kaklase ni Doi, at sinabi sa kanya na oras na para sa susunod na hakbang. Kinabukasan, lumikha si Chifuyo ng Geuma sa klase sa siyensya para mahulog si Doi sa kanya, pero nahuli siya nito. Inilihis niya ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang sugatang kamay at nag-alok na maging roommate niya sa gabing iyon, pero hindi maintindihan ni Doi kung ano ang gusto nila sa kanya. Nang sabihin ni Chifuyo na ang kanyang mukha, si Doi ay nagsimulang tumawa at saka siya hinalikan sa noo, sinasabi sa kanya na masyado siyang patag para sa panlasa niya. Kainis na kainis siya rito, kaya sinabi niya rito na paiibigin niya ito sa kanya habang tumatakbo palabas ng laboratorio. Nang gabing yun, sinabi ni Karen kay Doi na kailangan lumipat si Yuzu sa ibang paaralan dahil sa mga dahilan ng pamilya, at nagalit ng husto ito. Galit na galit niyang itinulak si Karen sa pader at sinabi sa kanya na ibalik si Yuzu, kaya pumayag ito at nangakong ibabalik siya kinabukasan. Gayunpaman, alam niya na hindi na niya makikita pang muli si Yuzu, at tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Kinabukasan, nang bigyan siya ng bagong babae, hinalikan niya ito sa klase bilang gantimpala at sinabihan pa si Karen na papuntahin ito sa kanyang silid sa gabi. Nang gabing yun, halos maging parang taong yungib siya sa bagong babae, inaamin na ang eskwelang ito ay nagpapabaliw sa kanya. Gayunpaman, biglang nagbago ang mga pangyayari nang ipakilala si Shine bilang bagong lipat na estudyante sa klase niya, na labis niyang ikinagulat. Agad niyang naalala kung paano sikat si Shine sa eskwela at gustong-gusto siya ng bawat lalaki. Tapos isang araw, habang binubugbog siya sa rooftop, dumating si Shine kasama ang mga kaibigan niya at hindi man lang siya pinansin. Naupo siya kasama ang mga kaibigan niya para magtawanan, habang binubugbog si Doi ng mga nang-aapi sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa parehong rooftop si Doi nang dumating si Shine at sinubukang makipag-usap, pero wala si Doi. Sabihin sa kanya, agad naman niyang hinawakan ang kamay nito at nagmakaawang tulungan siya. Pero tumanggi si Doi pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kanya. Kalaunan, sinubukan niyang makipagkaibigan kina Natsu at Shuka, pero pareho siyang tinanggihan. Binigyan naman siya ni Aikara ng realidad na ang lahat dito ay karibal at kaibigan, pero dahil baguhan si Shien, walang nagkakagusto sa kanya. Kalaunan, nakita ni Doi si Shijen na nakaupo mag-isa sa klase at tinanong si Karen kung bakit narito siya kahit mas matanda siya sa lahat. Ibinunyag ni Karen na gustong maging idol ni Shijen, pero nawasak ang pangarap niya dahil sa virus at ngayon, nagsisikap siyang makabangon. Gayunpaman, kung bibigyan siya ni Doi ng kaunti pa sa kanyang pananaw, mapapansin siya ng mga nakatataas at matutupad ang kanyang pangarap. Ikinakatwira ni Doi na hindi siya gusto ni Shin noon at gusto niya lang itong gawin para makakuha ng trabaho, kaya iminumungkahi ni Karen na ipakita nito kung gaano niya ito kagusto. Maya-maya, sinabi ni Karen kay Shin na kailangan niyang dumalo sa lahat ng klase ng walang proteksyon, at tutulungan siya ni Doi sa pagtatapos ng araw. Kinabukasan, ginawa ni Shien ang ipinag-utos, kaya hinalikan siya ni Doi bilang gantimpala at sinabihan siyang magkita sila sa bubong pagkatapos ng klase. Pagdating doon, pumayag si Doi, para kausapin ang utos para gawin siyang isang idol kung papayagan niya itong palakpakan at masaya siyang pumapayag. Gayunpaman, hinihiling niya sa ilan sa kanyang mga kaklase na manood habang siya ay pumapalakpak, katulad ng ginawa niya noong binubuli siya. Nag-aalangan si Shijen sa simula dahil hawak pa rin niya ang kanyang D-card, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang kanyang pangarap na maging isang idol kaya pinapayagan niya itong gawin yun sa kanya habang nakatingin ang mga babae. Nang gabing yun, sinabi ni Karen sa kanya na dapat siyang maging ganap na kakaiba dahil walang hahatol sa kanya at tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga kahilingan, kaya hinihiling niya sa kanya na dalhin ang isang tiyak na tao sa paaralang ito. Samantala, napagtanto ni Rito at ng iba pa na ang mga nawawalang kaibigan ni Maria ay dapat na nakakulong sa ospital na lumikha ng virus, kaya nagpa siya silang bisitahin ang lugar. Ilang araw pagkatapos, tinutulungan ni Doi ang nurse ng paaralan na kumuha ng sukat ng mga babae, at napagtanto niya na ginagawa nila ito para magkaroon siya ng pagkakataong makahawak. Nang gabing yun, sinabi ni Karen sa kanya na narito na ang babaeng hiniling niya, at lumalabas na si Erika, na dating kasintahan ng nambubuli sa kanya at sangkot din sa lahat.
Pagkakita niya kay Doi, agad siyang nagalit, pero pinaalala ni Karen ang kanyang lugar doon. Pagkaalis ni Karen, sinabi ni Doi sa kanya na hindi niya ibibigay sa kanya ang kanyang magnum, kundi pinadidila niya sa kanya ang lahat ng sugat na gawa niya sa kanya habang siya'y tumatawa na parang baliw. Nang gabing yun, pinuri ni Direktor Mary si Karen dahil ginawa niyang halos isang Johnny Sins ang isang inosenteng lalaki, nang tanungin ni Karen si Yuzu. Sinabi ni Mary na siya ay buntis at maayos naman. Pagkatapos ay hiniling niya kay Karen na patuloy siyang padalhan ng mga buntis na babae, ngunit iginiit ni Karen na kailangan nila ng laboratorio ng pananaliksik na mas malapit sa paaralan. Ipinaliwanag ni Mary na mapanganib ang pagtatayo ng mga bagong laboratorio dahil maaaring mapansin ito ng United Women Headquarters, lalo na't mayroon na silang ipinadalang tao para siyasatin ang kanilang operasyon sa Japan. Hinala rin niya na nalaman na nila na may iba pang aktibong lalaki bukod kay Rito. Iminungkahi ni Karen na baka may nagtatraidor sa Subli at itinuro si Director Hope, ipinaalala kay Mary na dati siyang nagtrabaho sa headquarters. Kinabukasan, hiniling ni Karen sa mga babae na magsumikap pa para kay Doi, kaya nang bigyan siya ng bagong babae, hinalikan niya ito na parang wala nang bukas. Nang sumunod na araw, sa klase ng paglangoy, sinubukan ni Natsu na akitin siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang bagong swimsuit, habang ang ibang mga babae, kasama ang bagong dating na si Koyo, ay nagpaligsahan sa pool. Samantala, pinunit ni Natsu ang swimsuit ni Doi at pagkatapos ay itinago siya sa tubig kasama si Akira, para sila lang ang makasama niya. Pagkatapos ng ibang babae umalis, si Doi ay medyo naiinis, kaya tinanong nila siya na parusahan sila sa kanilang pag-uugali. Sa sandaling yun, napagtanto ni Doi na walang kabuluhan ang labanan at nagpa siya ng maging parang tao ng kuweba sa kanilang dalawa. Mula sa araw na yun, naging ganap na degenerate si Doi at sumasabog ng strontes sa bawat pagkakataon na mayroon siya. Pagkatapos isang araw, pinili niya ang isang babae mula sa klase at dinala siya sa kanyang kwarto, at nakita ng babae na nakakadena si Erika sa kanyang kama. Tinanong ni Doi si Erika kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan, at sinabi niyang hindi niya alam. Nang sabihin ni Doi na mas mabuti pang patay na ang lalaking yun, nagsimulang si Erika. Sumisigaw na dahil galit si Doi tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ipinaalala ni Doi sa kanya na ginugol niya ang lahat ng oras na yun sa cold sleep, kaya ilang linggo pa lamang ang nakalipas para sa kanya. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa babaeng dinala niya mula sa kanyang klase at binigyan ito ng warm-up. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa matinding cardio kasama ito, habang pinapanood ni Erika na may halong galit at pagkapahiya. Sa gabi, habang natutulog siya kasama ang babae, biglang nagsimulang humingle si Erika, kaya nagising siya para tingnan ito. Alam niyang dating addict si Erika bago ito at dumadaan sa withdrawal, at yun ang bakit mayroon na siyang gamot para sa kanya. Nagmamakaawa siya na ibigay sa kanya ang tableta, kaya pinainom niya ito sa kanya sa paraang tila isang kontrabida. Samantala, sumakay si Rito at ang kanyang grupo ng tren papunta sa lihim na ospital na natuklasan nila, at umaasa siyang makahanap ng mga kasagutan doon. Kasabay nito, isang ahente ng ahensya ng pangkapayapaan ay papunta sa Hapon, at ipinaalam ni Klo sa kanya na nagtatago ang sangay ng Hapon ng maraming aktibong lalaki. Kalaunan, pinag-usapan ito ng mga nakatataas at nagtataka kung pupunta si Ahente Mansfield upang hanapin ang isang grupo ng terorista na tinatawag na Izanami. Pagkatapos nilang mapag-usapan ito, napagtanto nila, hindi magpapadala ng ahente ang koanihan para sa ganitong kaliit na bagay, na nangangahulugang may pinaplano silang mas malaki. Samantala, pumasok si Doi sa klase at naatasan siya sa isang babae na nagngangalang Hikaru, kaya agad niya itong nilapitan at hinalikan. Pagkatapos, sinabi niya rito na pumunta sa kanyang silid, ngunit nagpaumanhin ito dahil mayroon siya ngayon. Nang gabing yun, nakatanggap ng tawag si Karen mula kay Mary, na nagbalita sa kanya na ibang ahente mula sa World Headquarters ang darating bukas. Samantala, naglalaro si Hikaru ng pusa sa labas nang makatanggap siya ng tawag mula kay Orisa, na humihingi ng paumanhin dahil ipinasok siya sa ganitong sitwasyon. Ang totoo, ipinadala ni Orisa si Hikaru bilang isang estudyante na nagtatago ng pagkatao sa eskwelahan dahil mahalaga ito sa kanyang plano. Sa kabilang banda, napagdesisyonan ni Doi na magpakasaya kasama si Natsui sa gabing yun, at dinala niya ito sa paliguan ng mga babae, kung saan naghihintay na sina Shanka at Akira.
Sinimulan nila sa paglilinis sa kanya, kung saan nagreklamo si Shanka na hindi siya inimbita sa kanilang party sa pool. Ginantimpalaan siya ni Doi sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa kanya bago magpatuloy sa iba pa. Pagkatapos nilang matapos, dumating si Anagi na tumatakbo at nagreklamo na iniwanan siya. Hindi tulad ng dati, hindi nag-aksaya ng oras si Doi at nakipag-ulayaw sa kanya, habang pinapanood ng tatlo ang buong pangyayari. Sa mga sumunod na araw, nagkakaroon ng mga pangyayari kay Doi sa aklatan, sa klinika, at kahit sa oras ng klase. Samantala, si Narito at ang iba pa ay dumating sa abandonadong ospital, at bago sila magsimula sa investigasyon, tinanong ni Akane si Rito kung ano ang nararamdaman niya tungkol kay Mira na alam na may gusto ito sa kanya. Nang magsimulang mamula si Rito, sinimulan siyang tuksuhin ni Akane sa pagiging birhen, na lalo siyang ikinahiya. Nang subukan siyang pigilan ni Soy, binigla siya ni Akane, na dahilan para mabangga siya sa pader. Habang bumabagsak ang pader, nakita ni Rito ang isang bukas na daanan ng hangin na sapat ang laki para pagkasya sila. Kasabay nito, dumating sa Japan ang kinatawan ng Koanihan at sinalubong mismo ni Direktor Kara, na inaakalang si Agent Mansfield ang kanyang nakaharap. Gayunpaman, ibinunyag ng babae na siya pala ang kasama ni Mansfield, si Pope, at si Mansfield mismo ay nasa isang mahalagang lugar sa bansang ito. Balik sa abandonadong ospital, gumagapang si Narito at ang mga babae sa loob ng bentilasyon at nakakita ng isang lagusan na patungo sa isang tagong pasilidad. Nang di sinasadyang mahulog sila pababa, nakaharap nila si Direktor Hope. Agad siyang tinanong ni Maria kung naroon ang kanyang mga kaibigan, pero ang direktor ayaw sumagot at hinatulan silang lahat ng kamatayan. Bigla na lang, si Hope at ang kanyang mga tauhan ay pinaputukan ng mga sundalo na pinamumunuan ni Chloe, ang parehong babaeng Amerikana na nakilala ni Rito sa loob ng steam room. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang Agent Mansfield mula sa World Headquarters, na siyang namamahala rin sa mga operasyon ng pangangalaga ng kapayapaan. Ibinunyag niya na sinusubaybayan na niya si Rito simula pa noong malaking anunsyo nito, at dinala siya ni Rito sa laboratoryong ito. Bigla na lang, may sumabog na bomba sa isang lugar, at sinabi niya sa kanilang lahat na lumabas na bago sila magkapira-piraso dahil sa pagsabog. Habang tumatakbo sila palabas, nakita nila ang isang helicopter na naghihintay sa kanila at lumipad palayo bago sumabog ang gusali. Bagamat naiinis si Rito dahil malapit na sana niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng virus. Samantala, sa eskwelahan, nagtatalo ang mga babae kung sino ang makakakuha ng magnum ni Doi para sa araw na yun, at tinapos niya ang away sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng group therapy. Pagkatapos ay pinapila niya silang lahat na parang mga kabayo at isa-isa silang binasbasa ng kanyang karunungan. Nang gabing yun, nahuli ni Chloe si Cheyenne na sinusubukang tumakas mula sa eskwelahan, at tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay lumalabas na ang pagiging kalog ni Doi. Sakto namang lumipad ang helicopter ni Chloe malapit sa eskwelahan, at tinalakay niya kay Rito na sangkot ang sangay ng Japan sa ilang kaina-hinalang gawain. Balik sa punong tanggapan sa Japan, iniimbestigahan ng Papa ang mga direktor tungkol sa mga ginawa ng Director's Hope, at kahit itinanggi nilang lahat na may kinalaman sila, sigurado ang Papa na nagkakaisa silang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya si Kaharu kung may iba pang lalaki bukod kay Rito, ngunit nagpa siya si Kaharu na ipahuli siya dahil marami siyang nalalaman. Gayunpaman, bumaliktad ang plano niya nang binalingan ni Papa ang sarili nilang mga bantay laban sa kanila at ibinunyag na ang kanilang Director's Shoot A1 sa kanilang teenager ay panig sa kanila simula pa lang. Pagkatapos ay ipinahuli ni Papa ang natitirang tatlo sa paggawa at pagpapakalat ng virus na nagwawasak sa kalalakihan, kasama ang iba pang mga paglabag. Pabalik sa helicopter, sinabi ni Chloe sa grupo na pinasabog ng mga direktor ang laboratorio para itago ang katotohanang sila ang lumikha ng virus, at hindi nila binalak tulungan si Rito mula pa sa simula. Ibinunyag din niya na magulo na ang mundo noon pa man, pero nang malaman ng mundo na ang nag-iisang lalaking immune sa virus ay kontrolado ng organisasyon, ang krimen sa mundo ay dumobble magdamag. Ipinakita rin ni Chloe sa kanya ang litrato ni Orisa, at ibinunyag na sumapi ito sa isang teroristang organisasyon na kalaban ng United Women's Rule. Sa sandaling yun, naalala ni Rito kung paano namatay si Orisa, nakatuon sa pagliligtas ng buhay hanggang sa hindi niya binibigyan ng sarili niya ng oras para magsaya, at hindi siya makapaniwala na ang parehong Orisa ay isa ng wanted na terorista.
Kasabay nito, pumasok si Doi sa kanyang kwarto at nakita si Erika na mas maayos na, kaya inabutan niya ito ng kumot para magtakip. Sakto namang may narinig na ilang pagsabog sa labas ng eskwelahan, at ipinaalam ni Chloe kay Rito na dinukot ng mga terorista si Doi. Pagkatapos, nakita ni Doi si Yuzo sa isang madilim na silid, at sinabi nito sa kanya sa mahinahon na mayroon siyang pinakamalaking ari na nakita niya. Gayunpaman, biglang nagising si Doi mula sa pantasyang panaginip na ito sa isang ospital at napagtanto na 2 pulgada pa rin ang kanyang ari. Tuwang-tuwa si Karen na makita siya at ipinaliwanag na muntik na siyang dukutin ng mga terorista. Bago pa siya makapagpaliwanag, Natsu, Akira, at nagpasok ng isang malaking bangka sa loob ng kwarto. Kapag nakita nilang maayos siya, yayakapin nila siya at magsisimulang umiyak. Nang gabing yun, dinala ni Karen si Doi sa bubong ng paaralan at ipinakita sa kanya na naglagay sila ng mga bakod na may kuryente sa paligid ng paaralan para siguraduhin hindi na siya mapapahamak. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung bakit sinubukan niyang iligtas si Erika noong sumabog, at sinabi ni Doi na reflex lang yun, kahit na sa kaloob-looban niya ay nagmamalasakit na siya rito. Humingi siya ng paumanhin dahil alam niyang napakahalaga niya, dahil siya ang huling lalaki sa mundo. Ngunit sa wakas ay sinabi ni Karen sa kanya na may 5 pang iba, at 2 sa kanila ay nasa malamig pa rin. Ikinagulat ito ni Doi, dahil isa sa kanila ay maaaring nambubuli sa kanya, kaya't inalok siya ni Karen na dalhin sa Tokyo. Ipinaliwanag din niya na may isang tao mula sa punong tanggapan sa lungsod, at gusto niyang magdesisyon sa kapalaran ni Doi bago pa sila. Nang tanungin ni Doi kung ano ang habol niya, nilinaw niya na gusto niyang maging numero 1 babae sa mundo. Idinagdag din niya na gusto niyang maging numero 1 lalaki rin si Doi, at pumayag si Doi na tumulong. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi niya naisip na maging ina, at sinabi niya na mas gugustuhin niyang maging coach at kontrolin ang buong sitwasyon. Pagkatapos nito, nagkasundo sila sa kanilang bagong alyansa, hindi nila alam na pinagmamasdan sila ni Hikaru. Tumawag naman si Hikaru kay Arisa, para sabihin sa kanya na nabigo siyang makuha si Doi, kaya sinabi ni Iria na iwanan na ang misyon. Nagtanong si Hikaru tungkol sa kanyang misyon, at ibinunyag niya na nagawa nilang kunin si number 4, na nasa mahimbing na tulog pa rin. Samantala, sinabi ni Director Shuto Kinari at Nene na dapat dalhin sina Hino at Rito sa headquarters para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos, ipinaalam ni Chloe sa kanila na kinuha si number 4 sa laboratorio, at sana naiwasan ito kung sinabi sana ng Japan headquarters sa lahat ang tungkol sa mga lalaking itinago nila. Nagtanong si Rito kung bakit kinukuha ng mga terorista ang mga lalaki, at naniniwala si Chloe na ito ay dahil sa pagiging diktador ng sangay ng Japan. Agad na sinabi ni Ri na hindi sila diktador, pero kahit siya alam niyang hindi pareho ang iniisip ng mga tao. Lumalabas na si Arisa ay leader ng isa sa mga grupong terorista na ito, na hindi pa rin makapaniwala si Rito. Pinuri naman ni Chloe si Rito sa kanyang dedikasyon na mamatay na birhen, hindi tulad ni Hino, na binigyan ng mga babaeng napilitang mapunta dito. Naguguluhan si Rito dahil akala niya lahat ng babae dito ay kusang loob, at nangako si Chloe na poprotektahan siya sa diktadurang ito habang papalabas ng silid. Pagkatapos, iniulat ni Chloe sa kanyang mga nakatataas na lahat maliban sa numero 4 ay ligtas, at kahit si Hino ay tumangging makipaglapit pa sa ibang babae dahil may mahal na siyang iba. Mukha siyang kalmado at comfortable, pero pagkatapos ng tawag, nagsisimula siyang kumikilos na parang baliw na babae na may itinatago. Maya-maya, biglang pumasok si Chloe sa kwarto ni Hino para sabihin sa kanya na hindi siya pwedeng lumabas ng kwarto dahil sa seguridad. Sinabi rin niya na hindi niya pwedeng makita si Rhino nang walang pahintulot niya, pero nabuisit si Hino dahil sa wakas na intindihan niya kung ano ang pakiramdam ng maging isang babae sa gitnang silangan. Nang gabing yun, si Rito ay nasa kanyang kwarto, nagtataka kung bakit naging terorista si Arisa nang malaman niyang ang tracker niya ay nagpapakita na nasa Japan siya. Sa sandaling yun, pumasok si Akane sa kwarto at sinabing kailangan nilang mag-usap ng sarilinan. Magtatanggal na sana siya ng kanyang damit, pero pinigilan siya ni Rito at hinayaan na lang ang tubig na tumakbo para siguraduhin walang makakarinig sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang ina at ang iba pang direktor ay nililitis dahil sa paggawa ng virus na pamatay tao, pero parang may kutob si Akane na hindi sila ang totoong may sala.
Ibinunyag din niya na ang kanyang ina ay isang masipag na babae na hindi man lang nakadalaw sa libing ng kanyang sariling anak dahil abala siya sa pagpigil sa pagkalat ng virus, kaya imposibleng siya ang lumikha ng virus. Nang makita siyang lumuluha, napagtanto ni Rito na maaaring tama siya at nangako siyang isasaayos ang isang pagpupulong kay Direktor Kaihara. Sa sandaling yun, dinala sila ni Mariah sa sala, kung saan nakita ni Rito si Arisa na nagsasalita sa lahat sa pamamagitan ng isang live na broadcast. Sabi niya, hindi siya isang terorista, kundi miyembro ng isang grupo na tinatawag na Izanami, na naglalayong palayain ang mundo mula sa pamumuno ng United Women. Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang tattoo, napansin ni Rito ang palawit sa kanyang leeg, na nagpapatunay na siya ang tunay na Arisa. Ibinunyag niya ang mga kasinungalingan ng organisasyon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila kay Zen, ang ikaapat na lalaki, na nasa mahimbing na pagkakatulog sa punong tanggapan. Dagdag pa niya na makakayanan ni Zen ang mundo tulad ni Rito, at may itinatago ang orc na madidilim na sekreto sa mundo. Pagkatapos ay ikinwento niya ang tungkol sa isang sirang satellite na natagpuan nila sa isang junk shop, na may mataas na konsentrasyon ng virus na pumapatay sa lalaki. Ang presidente ang kumpanyang gumawa ng satellite na yun ay isa na ngayon sa mga nangunguna sa United Women's Org, at ito ang nagtutulak kay Arisa na maniwala na ang virus na ito ay ginawa sa lab upang lipulin ang lahat ng lalaki, dahil ang layunin nila ay lumikha ng isang mundong binubuo lamang ng mga babae. Idinagdag din niya na ang Amerika ay kasalukuyang bumubuo ng isang paraan upang ipagpatuloy ang lahi ng tao nang hindi nangangailangan ng lalaki, kaya hinihiling niya na ang lahat ng lalaking nasa cold sleep ay ibigay kay Izanami upang maprotektahan nila ang mga ito. Nang marinig ito, agad na sumugod si Rito sa saradong opisina para humingi ng kasagutan, ngunit binabaliwala niya ang lahat ng akusasyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na wala pang namamatay sa mga lalaking nasa cold sleep hanggang ngayon. Pagkatapos ay nagsimula siyang ibinubunyag ang kanyang mga plano para tuksuhin si Rito, ngunit kumari pa ng takbo ang lalaki palabas ng silid bago pa siya makakita ng labis tungkol sa kanya. Pagkatapos, tinawagan niya muli ang kanyang mga nakatataas upang ipaalam sa kanila na ang lahat ay ayon sa plano, at binabalaan nila siya na maging labis na maingat kay Rito. Samantala, nagawang maabot ni Akira ang kanyang ina sa tulong ni Soy, ngunit sinabi ni Kara sa kanya na hindi niya maibabahagi sa kanya ang anumang sekreto. Kalaunan, nakipagkita siya kay Rito at nagmungkahi na tumakas sila sa laboratoryong ito para makilala niya si Arisa. Kaya nagtungo si Rito sa kanyang silid para kunin ang kanyang mga gamit. Agad na napansin ni Soy na mayroon ng tao sa loob, kaya habang maingat silang pagpasok, nakasalubong nila si Karen at isa pang lalaki, na nagpakilalang Doy, kahit na ibang-iba ang hitsura sa totoong Doy. Bago pumunta rito, inilagay ni Karen si Doy sa isang silid na may mataas na teknolohiya na nagpapabilis sa pagtanda ng katawan, para hindi na siya magmukhang bata. Sa loob lamang ng ilang oras, kinuha siya na ibang-iba na. Pagkatapos ay dinala niya si Doy sa lab kung saan siya kasalukuyang nakikipagkamay kay Rito. Tinanong niya si Doy kung saan siya tumutuloy hanggang ngayon, at sinabi ni Doy na nasa Cayman City siya, ngunit kinailangan niyang umalis dahil sa pag-atake ng mga terorista. Tinanong ni Karen si Rito kung ano si XLO, at sinabi ni Rito na wala siyang masyadong alam dahil lagi siyang abala sa mga planetario. Mga katawan na nakalantad. Kahit na nailigtas ni XLO ang buhay niya, inaamin pa rin ni Rito na hindi niya lubos mapagkatiwalaan dahil parang kainahinala ang dalawang panig. Pagkatapos, sinabi ni Karen kay Maria na narito rin ang kanyang kapatid, kaya tumakbo si Maria sa kabilang silid para makita si Chifuyo. Naroon din sina Akira, Shanken, at Natsu, at natutuwa silang makita ang muling pagkikita ng magkapatid. Kalaunan, ipinaliwanag ni Natsu kung paano sinalakay ng isang terorista ang kanilang paaralan, at nang malaman nilang may iba pang mga lalaki bukod kay Doy, gumuho ang mundo nila. Pagkatapos, nalaman ni Chifuyo na alalay ni Rito si Maria at tinanong kung na dahilan upang matapa ni Maria ang kanyang inumin. Samantala, pinag-uusapan ni Doy at Karen kung paano tila mas may edad at matalino si Rito kumpara kay Hino. Pagkatapos ay itinanong ni Doy kung narito si Yuzo, at sinabi ni Karen na ipinadala siya sa mas ligtas na lugar pagkatapos ng pag-atake, at kahit ang mga pinuno ng United Women ay hindi alam kung nasaan siya. Pagkatapos noon, umalis si Karen sa silid ngunit nag-aalala pa rin si Doy tungkol kay Yuzo. Samantala, tinawag ni Rito si Mira sa kanyang silid, at nang tanungin niya kung ano ang gusto nitong pag-usapan, niyaya niya itong maligo.
Sa una, akala ni Mira na may gagawin itong hindi maganda sa kanya. Ngunit isinama siya ni Rito at ipinahayag na ito ay kanyang paraan para magkaroon ng lihim na usapan nang walang nakakarinig. Sinabi niya pagkatapos na masyadong maraming nangyayari sa mundo ngayon, at gusto niyang takasan ni Mira ang lugar na ito kasama siya. Tinanong ni Mira kung bakit hindi niya naisip na sasabihin niya sa kanyang mga nakakataas ang plano niya, at inamin ni Rito na hindi niya man lang naisip ang posibilidad na iyon dahil palagi siyang naroon simula nang magising siya. Nagsimula siyang magsalita ng mabilis tungkol sa kung paano niya gustong hanapin ang katotohanan tungkol kay Arisa, pero sinabi ni Mira na hindi siya maaaring sumama sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula niyang alisin ang kanyang proteksyon at sinabing papayagan siyang umalis kung bibigyan niya siya ng inaalis ang marahas na detalye, pero tumanggi si Rito gaya ng dati. Pagkatapos ay napaluhod si Mira at nagsimulang umiyak habang siya naaalala kung paano siya pinalaki mula sa simula para lamang maging tagapaglingkod ni Rito. Habang siya ay nagugunaw, sinusubukan siyang aliwin ni Rito, ngunit humantong ito sa isang madamdaming sandali kung saan pareho silang naglapitan para sa isang halik. Ngunit sa huling segundo, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang gwardya, at sinabi ni Ahente Pope kay Rito na sumama sa kanya. Sa daan, ibinunyag niya na sina Kane at Sway ay nahuli rin, at gusto nilang ilipat si Rito sa Amerika dahil nanganganib ang kanyang buhay sa San Japan. Binuksan niya ang pinto ng kotse para papasukin si Rito, ngunit biglang sumulpot sina Kane at Sway at pinatulog ang dalawang gwardya. Bilang ganti, hinawakan ni Pope ang ginawang bihag ni Mira at nagbanta na puputukin ang kanyang ulo kung may gumalaw. Sakto naman, nabaril siya ng taser, at si Ria Maria pala yun. Sawa na rin kami sa mga kalokohan ng United Women. Di nagtagal, nagtakbuhan ang maraming gwardya sa lab para hanapin ang mga nakatakas. Tinanong ni Karen si Chloe kung ano ang nangyayari, at sinabi lang ni Chloe na maliit na abala lang yon. Tinanong ni Chloe kung bakit sila pumunta dito, at sabi ni Karen, para makipagkasundo. Matapos pakinggan ang alok niya, inamin ni Chloe na maganda ang pakinggan ang alok, kaya hiniling ni Karen na dalhin sila sa Three Magi. Ang tatlong henyo na nagpapatakbo sa United Women. Interesado si Chloe na malaman na alam ni Karen ang tungkol sa Magi, kaya pumayag siyang mag-set up ng meeting kung makikipagtulungan si Doi sa kanila. Tinanong naman ni Karen kung plano nilang sakupin ang Japan, pero sinabi ni Chloe na narito sila para protektahan ang bansa. Naniniwala si Karen na dapat isang Hapon ang mamuno sa bansa, kaya nang tanungin siya ni Chloe na magsalita ng mas malaya, sinabi ni Karen na gusto niyang maging susunod na National Affairs Director. Samantala, dinala si Rito sa isang ligtas na lugar kung saan muli niyang nakasama si Mahiro pagkatapos ng mahabang panahon. Doon, nalaman ni Rito na si Ria ay isang opisyal ng relasyon sa mamamayan at nagkaroon ng maraming kaibigan sa mga lokal sa pamamagitan ng pagiging mabait sa kanila, at tinulungan ng mga lokal na ito na pangalagaan si Mahiro. Naruroon din ang kapatid ni Riz Scissor, at sinabi niya sa kanya na isinaayos niya ang isang pagtakas para sa kanila kapag sinabi ni Ria sa lahat na mananatili sila dito hanggang sa paglubog ng araw. Nagpasalamat si Rito sa kanya sa pagliligtas sa kanila gayong ang totoo ay si Mira lang ang mahalaga sa kanya. Nang gabing yun, ginagalugad ni Doi ang yungib ng hiwaga ni Akira, ngunit sumama sina Natsu at Shanky dahil naiinip na sila. Nagtanong si Doi kung gusto pa rin nila siya kahit na mukha siyang mas matanda, at sinabi nila sa kanya na oo sa pamamagitan ng pagpapatikim sa kanya ng kanilang mga cookies. Pagkatapos magligpit, nagkita si Doi at Karen sa labas at inamin ni Doi na masaya siya. Pero sabi ni Karen, baka hindi sang-ayon si Chloe sa plano nila. Sinabi din niya na tumakas na si Rito at ang mga babae niya, at mas magiging abala ang paligid dito mula ngayon. Samantala, dinala ni Ria ang grupo sa isang lumang barko kung saan sinabi niya sa kanila na hindi na sila makakasama ni Mira mula dito. Dagdag pa niya na may kontak siya na makikita sila sa kabilang banda at nangakong aalagaan niya ang nakatatandang kapatid ni Rito na nasa mahimbing na tulog pa. Pagkatapos sumakay ng iba, naglaan ng oras si Rito para personal na pasalamatan si Mira sa lahat ng nagawa niya, at sabi ni Mira karangalan niya na mapunta sa tabi niya. Bigla siyang niyakap ni Rito at nangako na babalikan niya siya, at napaluha siya dito. Maya-maya sumakay na siya kung saan niya nakilala si Hikaru, na nagpakilala bilang miyembro ng Izanami. Sinabi pa niya na pupunta sila sa Taiwan kung saan niya makikilala si Iriza na matagal nang naghihintay sa araw na ito. Maya-maya, habang iniisip ni Rito ang lahat ng nangyari,
dumating si Miro at iniabot sa kanya ang isang tablet bago umalis na galit, kaya nagtataka siya kung ano ang nagawa niya para magalit ito. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Hino sa tablet, na masaya na nakatakas si Rito. At gustong-gusto niyang sumama sa kanila. Sabi rin niya na inihanda ni Nene ang tablet na ito para sa kanya para makapag-usap siya ng hindi matuntun, at pinakiusapan niya si Rito na ipagpatuloy ang pagbibigay sa kanya ng impormasyon sa lahat ng ginagawa niya. Pagkatapos ng tawag, nalungkot si Nene at tinanong si Hino kung gusto ba talaga niyang umalis kasama si Rito, at inamin ni Hino na hindi niya talaga maiwan ang lahat ng kanyang mga babae. Samantala, si Rina ay sinasamahan ng ilang gwardya nang makita siya ni Doy at sinabing medyo maganda siya, na nagbigay kay Karen ng masamang ideya. Kasabay nito, pinagsasabihan ni Thalo si Pope dahil nabigo siyang hulihin si Rito. Pagkatapos noon, inaresto niya sina Rie at Mira dahil sa pagsasabuatan laban sa United Women Org, pero anako ni Rie ang lahat ng sisi at sinabing walang kinalaman si Mira sa anumang bagay. Gayunpaman, alam na ni Thalo na may pagtingin si Rie kay Mira at sinusubukang protektahan ito, kaya inutusan niya ang kanyang mga gwardya na ikulong silang dalawa. Pagkatapos noon, naghanda siya para sa susunod na hakbang ng kanyang plano, na ang puksain ng lahat ng lalaki sa mundo. Sa kabilang banda, dinala ni Karen si Doy sa isang silid kung saan hinilingan niya itong pumili ng isa sa mga babaeng ipinapakita, at nakita niya si Rina sa mga babaeng yun. Sinabi ni Karen sa kanya na hindi na maaaring pumalakpak si Hino, pero nakakuha siya ng espesyal na permiso para sa kanya, na nangangahulog ang lahat. Ilan sa mga babaeng ito ay pag-aari niya. Samantala, si Rito at ang kanyang grupo ay nakarating na sa Taiwan, at sa wakas ay nakita na ng lalaki si Arisa ng personal, nang walang pag-aaksaya ng segundo. Tumakbo siya papunta rito at niyakap ito ng mahigpit, at napaluhan naman siya habang sinasabi niya na matagal na siyang naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalala ni Rito sa kanya kung paano silang dalawa nangako na magiging doktor at hahanap ng lunas noong sila'y bata pa, at sumang-ayon si Arisa na tulungan siyang gamutin ang mundo mula sa virus na pumupuksa sa mga lalaki. May liligtas kaya ni Rito at Arisa ang mundo mula sa plano ng masamang organisasyon, o magtatagumpay si Chloe sa paglipol sa lahat ng lalaki sa mundo? Ipaalam sa amin sa ang mga komento. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at mag-subscribe kung gusto mong makakita pa ng mga chubby moms.